Pagkaraan, ibinalita ng news ang tungkol sa isang lalaki at babaeng pinatay ni Number. Gayunman, pinaghihinalaan ng pulisya na gawa ito ng isa sa mga copycats. Isang babae sa kafe ang nanunood ng balita nang may tumawag sa kanya. Sabi niya, paparating na siya. Ang ating protagonista ay nakaupo sa kanyang upuan, umiinom ng kape. Nagdodrawing siya ng ilan sa mga susunod na target at pinag-aaralan ang mga galaw ng mga ito. Tumingin siya sa menu at iniisip kung o-order siya ng sandwich, egg, at waffle. Iniisip niya na lahat ng iyon ay pwede niyang kainin sa tamang oras pagkatapos maubos ang kalahati ng kape. Gusto niya ang pangalawang upuan sa may bintana dahil nakikita niya ang mga customer sa loob ng restaurant at pati mga taong naglalakad sa labas. Sa tulong ng kanyang supernatural na kakayahan, nakikita niya ang mga numerong nakasulat sa ibabaw ng mga ito. May nakikita siyang babaeng may number 2, at napansin niya ang isang lalaking may number 4. Ang babaeng kumukuha ng order sa restaurant ay may number 1. Nagtataka siya kung sila na lang ba ang natitirang target sa lungsod. Sa isip niya, simple lang ang pagpili ng target, kung sino ang may mas mataas na numero, iyon ang dapat mauna. Maya-maya, dinadala ng waitress ang kanyang sandwich at waffle. Ngunit wala na ang ating iba, nagtataka ang babae kung saan ito napunta, at nakita niyang iniwan lang nito ang pera sa mesa. Lumipat ang eksena sa ilang mga siga na umiinom sa isang restaurant. Hindi mapakali ang mga tao sa paligid dahil sa ingay nila. Nilapitan sila ng isang empleyado at sinabi na nakakainis para sa ibang customer ang sigaw nila, kaya dapat silang tumahimik. Ngunit itinapon ng lalaki ang bote sa may pader, halos tamaan ang babaeng nakaupo sa silya. Tinanong niya kung ano raw ang sinabi nito. Umalis na ang ibang customer at nag-aalala ang may-ari. Sinabi ng siga na magdala sila ng mas maraming beer. Nagpasalamat ang isa sa kanila sa kaibigan dahil nakaiwas siya sa kulungan. Inireklamo niya na sobrang mahal ng mga abogado ngayon. Tinanong siya ng kaibigan kung paano niya inayos ang problema sa babaeng iyon. Sagot niya, inayos niya ng perpekto dahil puro reklamo ito tungkol sa kanya. Nagpunta pa raw ang tatay nito para magreklamo dahil nabaldado niya ang anak nito. Napabuntong hininga ang siga at nagtanong kung bakit paulit-ulit siyang nireklamo ng lahat. Inayos niya naman daw yun pagkatapos magsama ng ilang tao para takutin ang ama. Maya-maya, sumakay ang lalaki sa kanyang sasakyan at sinabihan siya ng kaibigan na mag-ingat pag-uwi. Binalaan siya na huwag gumawa ng kahit anong ikakabalik niya sa presinto. Sabi niya, alam niya na iyon. Habang nagmamaneho ang lalaki, naramdaman ng katawan niya ang epekto ng kalasinggan. Binilisan niya ang takbo at napaliko ng mali ang direksyon. Diretso siyang papunta sa mga taong naglalakad sa kalsada. Nawawala na ang malay ng siga habang may boses na nagsasabing ay kabig niya ang manibela. Inilagay ng ating protagonista ang kutsilyo sa leeg nito at inutusan siyang ay kabig ang manibela. Iniikot ng siga ang manibela at dumulas ang sasakyan sa harap ng mga tao. Itinapat ni Number ang kutsilyo sa leeg niya at iniutos kung ano ang gagawin. Dapat siyang lumiko sa kanan sa pangalawang intersection at dumiretso papunta sa daan sa outskirts. Napamura ang siga at tinanong kung sino siya. Nakita ng ating protagonista na kumikislap ang numerong nasa taas ng ulo nito. Sinabi niyang ang pagkislap ng numero sa ibabaw nito ay tanda na malapit na iyong magbago. Hindi alam ng siga kung ano ang sinasabi niya. Sinabi ni Number na ang kislap ay nangangahulugang papatay ito ng tao sa loob ng susunod na 24 na oras o 10 oras. Inutusan niya ang siga na ihinto ang sasakyan at lumipat sa passenger seat. Kung may huling salita o hiling ito, maaari niya itong pakinggan hanggang bilang 3. Pagbagsak ng bilang sa 0, sinubukan ng siga na agawin ang kutsilyo. Nagsimulang mag-oga-oga at mag-slide ang sasakyan habang nag-aagawan sila. Hinayla ni Number ang ulo ng siga at inuntog sa bintana. Nababasag ang salamin at tumusok ang shards sa balat ng siga. Pagkatapos, sinaksak niya ito sa sikmura gamit ang kutsilyo. Napatigil naman ang sasakyan matapos ang kaguluhan. Pumunta si Number sa driver's seat at nagsimulang i-record sa phone ang oras at petsa ng pagpatay. Sabi niya, nawala na ang pagkislap pero nananatili pa rin ang numero. Tinanong ng siga kung sino ang nagpadala sa kanya. Naisip ni Number na kahit pigilan niya ang pagpatay, may delay lang ang hindi maiiwasan. Sa tingin niya, hindi nagbabago ang numero kapag naitakda na ito. Sinubukan siyang saksakin ng siga, ngunit naunahan siya ni Number at sinaksak ito. Namatay ang siga at nagsimulang magmaneho si Number. Iniisip niyang eksakto lang ang lahat sa inaasahan. Maya-maya, bumalik siya sa pagkain na para bang wala lang sa kanya ang pumatay ng tao. Bumaba siya ng hagdan at iniisip ang susunod niyang desisyon. May nakita siyang babaeng nahihirapan sa mga kahon at humingi ito ng paumanhin sa abalang na idulot.
Iniisip ng ating bida na may number 1 ito nang una niya itong makita. Biglang nabitiwan ng babae ang mga kahon at nakita ng lalaki ang number 16 na lumitaw sa taas ng ulo nito. Nagtaka siya kung paano biglang tumalon ng ganoon kataas ang numero nito. Bago pa man mahulog, sinagip ni number ang babae mula sa pagkakahulog. Nagpasalamat ang babae sa kanya at muli pang nagsorry dahil nakaabala siya. Bumaba ang may-ari ng shop at natakpan ang bibig sa gulat nang makita ang eksena. Humingi ulit ng paumanhin ang babae sa may-ari at sinermunan siya nito dahil nagkakagulo siya. Tinanong ng may-ari ang ating protagonist kung nasaktan ba siya kahit saan. Ngunit, nakatayo lang si number na litong-lito. Iniisip niya na pareho pa rin ang kulay ng buhok at sapatos ng babae mula kanina. Naalala niya na number 1 lang ang nakalagay sa kanya. Nagtataka siya kung paano ito tumaas. Ang numero ay hindi nagbabago kapag naitakda na. Marami na niyang beses itong napatunayan. Humingi muli ng paumanhin ang babae kay number at sinabing siguradong nagulat niya ito. Napansin ng ating protagonist ang pangalang Jeon Mo na nakasulat sa suot niyang damit. Pagkatapos noon, iginuhit niya ito sa kanyang notebook bilang susunod na assassination target. Maya-maya, naglalagay ng eye drops ang may-ari sa mga mata ni Han. Pagkapikit ni Jeon, sinermunan siya ng may-ari. Pagdilat ulit ni Jeon, sinabi niyang ayos lang siya. Ngunit ipinagpatuloy pa rin ng may-ari ang paglagay ng eye drops kaya napaiyak si Jeon. Pagkatapos, kinukuskus ng babae ang kanyang mga mata at iniisip kung bakit sila sobrang makati nitong mga araw. Tinanong siya ng may-ari kung nanunood na naman ba siya ng anime ng sobrang late, ngunit sinabi ni Hyan na hindi. Iniabot ng may-ari ang eye drops ng sapilitan, at nagpasalamat naman si Jeon kahit halatang hindi komportable. Napatingin ang mga babae sa TV at narinig nila ang news reporter na patuloy na nagbabalita tungkol sa number incident. Sunod-sunod ang mga detalyeng sinasabi ng reporter. Sabi ng may-ari, parang nakakatakot na ang mundo, parang hindi mo na alam kung saan ka pwede pumunta. Tumayo si Jeon at naisip niyang malapit na ang oras. Kinuha niya ang bag at sinabing mauuna na siyang umuwi. Tinanong ng may-ari kung papunta na ba siya sa part-time job, at sagot ni Jeon na maari raw. Nalulungkot sila para kay Jeon, dahil dapat daw sa edad niya ay nasa paaralan pa siya. Lagi siyang nakangiti sa harap ng iba, pero hindi niya kailanman pinag-uusapan ang sarili niya. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Jeon. Huminga siya ng malalim para kumalma. Akala niya masusuka na siya at iniisip kung bakit nangyayari iyon. Naisip niyang dapat na siyang magmadali papunta sa susunod niyang trabaho. Pagdating niya doon, sinampal agad siya ng boss niya. Sinermunan siya dahil late na naman siya. Iniisip ni Jeon na hindi naman ganoon kaseryoso ang physical na pananakit. Kailangan lang niyang tiisin ang panandaliang sakit na ito. Dito kasi, pwede siyang magtrabaho ng mas matagal kaysa sa limitadong oras para sa edad niya, at mas malaki ang bayad. Isa itong magandang trabaho na wala siyang dahilan para tanggihan. Kapag nawawalan siya ng lakas, tinatapik niya ang sarili para magpatuloy. Kailangan niyang ngumiti sa harap ng lahat kahit pilitin pa niya. Biglang napansin siya ng isang lalaki at tinawag siya sa pangalan niya. Tinanong nito kung siya nga ba iyon. Napalingon si Jeon at sinabing siya nga. Tinanong siya ng lalaki kung doon siya nakatira. Nagulat ang kaibigan ng lalaki at nagtanong kung paano niya nakilala si Jeon. Sumagot ito na nag-elementary sila ng sabay. Ipinaliwanag ng lalaki na anak si Jeon ng isang murderer. Hindi ba daw nito naaalala noong nasa elementary pa sila? Napahawak si Jeon sa bibig niya habang pinag-uusapan nila ang trahedya sa buhay niya. Nagtawanan ang mga estudyante at tinanong kung siya nga ba ang anak ng isang murderer. Biglang nakaramdam si Hyan ng kakaiba sa kanyang mata. Sinabi ng lalaki na nakakatuwang makita siya ulit. Nagulat daw sila nang bigla na lang siyang nawala noon. Hindi nagtagal, nagsimulang makakita si Jeon ng mga kakaibang numero sa ibabaw ng mga tao. Agad siyang tumakbo papunta sa bakkali at hingal na humihinga. Hinawakan niya ang kanyang mga mata at iniisip kung ano yun. Paulit-ulit niyang iniisip kung ano ang nangyayari sa mga mata niya. Sa rooftop, nagsusuot ng damit ang ating bida habang pinapanood ang mga kilos ni Jeon. Iniisip niya na pareho ang kulay ng buhok at suot na sneakers ng babae. Pero pagdating sa numero, tumaas ito sa 4,326. Ngayon, napapatanong ang ating bida kung sino ba talaga ang babaeng ito.